Spain Remulla na may 3 bangkay silang pinahukay sa isang lugar sa Batangas. Inilibing umano ang mga ito ng mga pulis dahil walang mga kaanak na nag-claim o kumuha ng mga alabi. Walang partikular na lugar na binigay ang opisyal. Anya, nais nilang malaman kung sino-sino ang mga ito. Inaasahan na kukunan din ng DNA samples para sa DNA cross-matching ang mga ito doon sa mga kaanak ng nawawalang sabongeros. Because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan, masolve yan eh. Hataw Balita ngayon. Nasa drying stage na ang mga buto na nakuha sa Taal Lake na kukunan ng DNA sample ayon sa forensic group ng Philippine National Police. Nauna nang sinabi ng PNP Forensic Group na prioridad nila ang pagproseso sa 6 na buto ng tao mula sa 91 remains na nakuha sa Taal Lake. Posibleng hip bone naman ng tao ang isa sa mga nakuhang buto. Nauna nang sinabi ng forensic group na malaking hamon sa kanila ang pagkuha ng DNA sample lalo na't 4 na taong nakababad sa tubig ang mga ito. Para naman kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, tila malapit ng malutas ang kaso. By morphology, by morphology po, it's of human na talaga eh. Oo. Kaya pa-prioritize natin kasi we want to find out agad kung may magiging na tayong profile given the condition na 4 years tapos na some birds of water. It brings us closer to the conclusion of the story. It all ties up now. Sinabi ni Alias Totoy, kung nakita yon, kasi may video tayo ng abduction, may video tayo ng forced confession. Ngayon kung mahanap yung katawan, then it all ties up that it is a conspiracy, a grand conspiracy amongst all of them. Kung yung hip bone na yun ties up to one of the basic sabongeros, then it will be conclusive already na nagko-corroborate ang buong storya ni Alias Totoy kung paano nangyari from beginning to end. Hataw Balita ngayon. Walang nakuhang dagdag na ebidensya ang tactical team ng Philippine Coast Guard sa isinagawang paghahanap sa pinaniniwalaang pinagtampunan sa mga nawawalang sabongero. Nasa 300 by 186 square meters na ang nagagalugad ng mga diver ng PCG sa bahagi ng Taal Lake. Ayon sa PCG, malapit nang matapos ang ginagawa nilang paghahanap sa first quadrant ng searching area. Bukod sa mga diver, katulong na rin sa ginagawang paghahanap ang remotely operated vehicle o ROV. Sinabi pa ng PCG na maraming debris sa ilalim ng lawa ng Taal, gaya na lamang ng mga sako ng feeds na napunta sa ilalim. Nagiging pahirapan din sa paghahanap kapag lumabo na ang tubig sa ilalim, lalo na kapag biglang bumungos ang ulan. Hataw Balita ngayon. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang bilateral exercises ng Philippine Navy at Estados Unidos sa Zambales kahapon, nagpakita na ang mga barko ng China. Ilan sa mga namataang sasakyang pandagat ng China ang isang Jiangkai class frigate 551, Jiangdao class corvette 646 ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel 4203. Ang People's Liberation Army Navy 551 lumapit ng hanggang 3 to 4 nautical miles mula sa BRP Miguel Malbar, pero mas dumikit ito sa 2 barko ng Philippine Coast Guard at magmaniobra sa likod ng isang PCG vessel. Tila binabantayan nito ang 2 barko ng PCG na kasama sa pagsasanay. Nakabasid naman sa malayo ang isa pang PLA Navy vessel at ang Chinese Coast Guard vessel. Gayunman, hindi ito nakaantala sa pagsasanay ng hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Nothing unusual, ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area. Wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully. Hataw Balita ngayon.
Tinitingnan ng lokal na pamahalaan ng Maynila na dagdagan ang multa para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, bukod sa mga programa ng pamahalaan, kailangan rin maging responsable ang bawat isa. Ngunit paglilinaw nito, hindi ito sa ngayon ang kanilang prioridad, kundi ang agarang aksyon pagdating sa problema sa baha, kalsada at kaligtasan ng bawat isa tuwing may banta ng sakuna. Samantalang sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kulang sa kapasidad ng mga sewage treatment plants o STP sa Metro Manila.